Magandang araw mga bata. Ngayon ay tumayo muna kayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, nagpapasalamat kami sa araw na ito. Sana po ay gamayan niyo po kami sa aming klase ngayon. Amen. So bago ang lahat, huwag muna kayong umupo dahil kakanta muna tayo ng ating energizer. So marunong ba kayo nitong kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha. Lahat. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha. So maraming salamat. Pwede na kayong umupo at bago yan, pulutin muna ang mga basura na nasa ilalim ng inyong upuan. At ngayong araw, ipapakita ko muna sa inyo ang ating classroom rules. Pero bago yan, maitanong ko kung sino ang lumiban sa klase natin ngayon. So magaling, walang lumiban sa klase. So bigyan ang mga sarili ng 2 palakpak sa 2. So ngayon, ipapakita ko sa inyo ang ating classroom rules. So una ay, ang lahat ay kailangan makilahok sa ating talakayan. Pangalawa, huwag makipag-usap sa inyong mga katabi. Pangatlo ay, itago ang mga bagay na walang kinalaman sa ating klase. At pang-apat ay, makinig ng mabuti sa ating talakayan. So, bago ang lahat, may ipapakita muna akong video at suriin ito at panoorin dahil pagkatapos ay may itatanong ako. Fried chicken? Timplang happy. Tosino? Timplang magandang gising. Inasal? Ito, medyo timplang umuusok. Galit-galitan. Spicy? Timplang hot na hot. With easy-to-cook Magnolia Chicken Timplados. Iba't ibang sarap ng chicken, kaya. Ikaw, anong Magnolia Chicken Timplados mo? Iba't ibang easy chicken. Pagkatapos makita ang video, pansinin naman ang nasa larawan na ito. Ano ang napapansin nyo? May tatanungan ako sa inyo. Ano ang ginagamit na technique na nasa video at ang nasa larawan na ito para hikayatin ang mga mamimili ng produkto? Sa palagay mo, epektibo ba ang advertisement? Tama. Marami ang nagsasabi na ang advertisement ay epektibo, lalo-lalo na sa pagbebenta. Kung ikaw naman ay gagawa ng advertisement, ano naman ang iyong gagawin upang mahikayat ang mga iyong mamimili? So, tama. Marami tayong pwedeng gamitin na technique upang maging kaaya-aya ito para sa ating mga mamimili. Ngayon naman ay ating alamin kung ano ang ating paksa ngayong araw na ito. Ito ay tungkol sa pagbibenta ng inani, poultry animals at produkto nito. At ating layunin naman ay naintindihan ang iba't ibang uri ng advertisement at modality na ginagamit sa pagbibenta. Pangalawa, napapahalagahan ang wastong pagbibenta ng inani, poultry animals at produkto nito. Pangatlo, nakakagawa ng komprehensibong plano sa pagbibenta na isinaalang-alang ang advertisement at ang modality. So, pansinin ang larawan A at ang larawan B. Mga bata, ano ang pagkakaiba ni larawan A at ni larawan B? Tama, ang pagkakaiba ni larawan A at ni larawan B ay si larawan A ay nagbibenta sa palengke. Samantalang si larawan B, nagbibenta siya gamit ang kanyang laptop o ang social media. So mga bata, sino sa inyo ang nag-aalaga ng manok? At paano nyo ito binibenta? Anong klaseng pagbebenta ang inyong ginagamit upang maparami ito? So magaling. Alam ko na handa na kayo para sa ating talakayan ngayon. So ano nga ba ang advertisement? So ang advertisement ay isang paraan ng pagpapakilala o pagbibenta ng produkto. May 3 pangunahing uri ito. Ito ay ang flyers, magazine, at online selling. So dadako tayo kay flyers. So bibigyan ko kayo ano ang halimbawa ng isang flyers. So katulad nito, ito ay ang isang mga halimbawa ng flyers na binibigay para sa mga bumibili ng produkto. At kung para hikayatin sila na bumili ng mga manok o ano pa ang iyong ibenta. So, si flyers ay isang kadalasang ibinibigay sa mga tao
upang ipaalam ang tungkol sa isang produkto. So ito ay isang mga printed materials kagaya nito. So nakikita nyo ba mga bata? Ito ay isang halimbawa ng flyers. So pangalawa, magazines. Ito ay karaniwang mas elegante o detalyado. Nakikita ito sa mga pahina ng magazine. So ngayon ay may halimbawa dito ng isang cover page ng isang magazine tungkol sa poultry product. So kagaya nito. Ito ay isang halimbawa ng cover magazine. So nakikita nyo ba na very detailed ang mga magazine? Dahil marami siyang sulat, kung kikita dito at mababasa mo dito kung ano ang tungkol sa isang magazine o produkto. So, pangatlo ay ang online selling. So, pagbibenta ng produkto gamit ang internet at kabilang dito ang social media, websites o app. Sino naman sa inyo ang nakaranas na magbenta ng online selling? Yun, magaling. So, pwede nating ibenta ang mga produkto ng manok sa online selling. Dahil sa ating panahon ngayon, ay sikat na sikat ang online selling. So, dadako tayo sa modality. So, si modality ay ang paraan ng pagbibenta. Ito ay may dalawang uri. Una ay ang online live selling. So, mamaya, ay ating alamin kung ano ang kaibahan ni online at ni online live selling. At ang pangalawang uri ng modality ay ang direct selling. So si online live selling ay binibenta siya na gamit ang live video. So sino naman sa inyo nakaranas ng live selling? So magaling. So gumagamit siya ng live video. So gumagamit ang nagbebenta ng video at pinapakita sa mga mamimili ang produkto na ipapabili sa mga tao. So, kadalasan ito sa Facebook, sa TikTok, o ibang social media platforms na pwedeng gamitin. At si direct selling naman, ito naman ay face-to-face na pagbebenta ng mga produkto kung saan personal na kinakausap ni seller ang buyer, katulad ng nasa palengke. So, sino naman sa inyo ang nakaranas na bumili sa palengke? So, ayun, magaling. So, iyan ay tinatawag na direct selling. So, si seller ay binibenta niya ang mga produkto sa harap-harapan ng buyer. So, naintindihan ba ano ang mga paraan ng pagbibenta at ang mga uri nito? So, magaling. So, alam ko na handa na kayo para sa ating aktibidad ngayon. So, ngayon, dahil naintindihan nyo ang ating aralin, may aktibidad tayo na gagawin. Hahatiin ko kayo sa 4 na grupo. Ang unang grupo ay gagawa ng flyers. May ibibigay akong materyales sa inyo mamaya at iyon ang gagamitin nyo sa paggawa ng flyers. So ito ang halimbawa ng flyers. Sa pangalawang grupo naman ay kayo ay magsasadula ng isang advertisement na online selling. So sa pangatlong pangkat, kayo ay magbibenta ng direct selling. So ano nga yung direct selling? Face-to-face na pagbibenta. So si seller at si buyer ay nagkakausap sa personal. At ang pang-apat na grupo naman ay online live selling ang inyong isasadula. So babasahin ko ang criteria. Nilalaman, 25 na puntos. Pagkamalikhain, 25 na puntos. Organisasyon, 25 na puntos. At ang presentasyon ay 25 na puntos sa kabuuang 100 na puntos. Magaling na presentasyon. Ngayon ay bigyan natin ng 5 bagsak ang bawat grupo. At ngayon naman, dahil handa na kayo, kukuha kayo ng isang buong papel at may gagawin tayo. So, sa test 1, fill in the blank. So, 5 items. At sa test 2 naman, tama o mali, 5 items. At para sa ating sanaysay, 5 na puntos, gagawa kayo ng sanaysay tungkol sa paano napapalago ng advertisement o paano nakatulong ang advertisement at iba't ibang klase ng modality sa pagpapaunlad ng negosyo. Dahil nakompleto nyo ang gawain natin sa araw na ito, ngayon naman ay para sa inyong takdang aralin, gumawa kayo ng sarili nyong simpleng flyers. So gumamit kayo ng mga pandikit, mga disenyo at ilagay ito sa short bond paper. So may batayan tayo sa paggawa ng flyers. So una, ang pangalan ng produkto. So pwede kayong pumili ng inyong produkto sa paggawa ng flyers. Pwede pa rin manok, pero gagawa kayo ng iba pang produkto. At paglarawan ng produkto at
ang detalye nito. So, pareha lang ang kriteria kanina at sa assignment na ang kabuuan puntos ay 100 points at ipasa ito sa susunod na klase. So ngayon ay pwede na kayong tumayo at pulutin ang mga basura na sa inyong ilalim sa upuan. So yun lang at maraming salamat.